Mayroong panukala si Rowena Guanzon, mga kababayan, na dapat daw magkaroon tayo ng National Drug Testing Day. Oh, ang katanungan na lang daw, mga kababayan, kung anong date itataon ito. Sa birthday nga ba ni VP Sara o sa birthday ni BBM? At kung mangyari daw, mga kababayan, na magpapadrug test si VP Sara Duterte, sasama daw si Guanzon, mga kababayan, sa isang kondisyon. Isasama niya rin si BBM, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. Kaninong birthday natin itataon ang National Drug Testing Day? Oh, bakit hindi nire-require sa mga kandidato itong drug test, mga kababayan, ano? Para wala tayong mga politikong mga bangag, mga kababayan, eh. Kung mag-a-apply ka sa trabaho, drug test ang requirement. Pero dito, sa mga opisyalis sa gobyerno, wala. Maging sa matataas sa pwesto, mga kababayan, senador, vice-presidente, presidente, can read and write lamang. At Filipino citizen ang requirement. Hindi nga requirement kung bangag ka ba, baliw ka ba, o sunga-sunga ka ba. Walang requirement na ganyan, mga kababayan. Pati IQ test, wala. Ako, payag ako. Pag nag-hair follicle test si VP Sara, sasama ako. Pero kasama dapat din si BBM. Kasama din si BBM. Alam na namin ang sagot ni BBM dyan, mga kababayan. Why would I do that? Bakit ko gagawin yan? Anong kabangagan? Gusto mo palang mawala yung bansag sa yung bangag. Bakit hindi mo patunayan na hindi ka gumagamit ng pulburon, di ba? Yan ang sagot sa tanong mo na, why would I do that, BBM? Para malinis ang pangalan mo. Ayaw mo bang malinis ang pangalan mo? May tinatago ka ba? Meron ba kaming ina-expect na ibang resulta sa drug test kung kakasa ka? Dapat din si BBM. Diba? Kasama Vice President eh. Dapat sama din ng President kung totoong fight drugs tayo. Fight drugs! Fight! Ang kaso nga lang, mga kababayan, parang hindi. Buti na lang naalis na yung si Marbil, no? Na nagsasabing, hindi lahat ng gumagamit ng droga ay adik. Kaso nga lang, diwata ang napalit, mga kababayan, eh. Tingnan lang natin, mga kababayan, kung ipagpapatuloy ba nitong si Diwata, ang kanyang pagiging abusado. Pagpalagay natin, mga kababayan, na nagiging abusado lang siya dati dahil gusto niyang maging chief PNP. Tingnan natin ngayon, nakuha na niya ang kanyang ambisyong maging chief PNP, mga kababayan, kung ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pagiging abusado. Nang abuso sila, mga kababayan, sa pagdakip kay PRRD. Bigyan muna natin ng kahit papano, mga kababayan, tsansa. Diwata, makinig ka. Wala ka pa namang ginagawang pang-aabuso ngayon so far sa pagiging chief PNP mo. Bibigyan ka namin ng kaunting tsansa muna, ha? Paris overload. Anyway, nakuha mo naman ang iyong ambisyon na maging chief PNP. Kung aabuso ka, makakatikim ka ng batikos sa mga netizens. Tsaka para maka-encourage din yung mga nasa baba. Oo, pag nakita lang Presidente, nag-follicle test, drug test, lahat. Magna-drug test din. Nahiya sila, di ba? President at Vice President na mismo. Kaya noon sa... Mayroon ng panukalang batas si Pulong niyan, hair follicle drug test sa lahat ng mga kandidato, mga kababayan. Anong ginawa ng doon, mga kongresista? Umalma sila, labag yan sa karapatang pantaong mga animal. Labag sa karapatang pantao? Ordinaryong Pilipino, nire-require ng drug test, tapos politiko, labag sa karapatang pantao? Sila lang ba ang tao, mga kababayan? Mga politicians? Ang COMELEC commissioner ako Gusto ko talaga i-attach yung mga salin Yan. May dumaan pa Certificate of Candidacy. Para malaman natin, nung nagsimula kayo dyan, nag-congressman, wala kayong shares of stocks, wala kayong mga kondo, wala kayong... Yan, mga kababayan, salin. Make it public. At isa pa, i-exempt itong mga politicians sa bank secrecy law. Diyan sila, mga kababayan, nagtatago. Dahil mayroong bank secrecy law, hindi pwedeng halongkatin ang kanilang, mga kababayan, mga bank accounts. Isa lang kotse nyo, wala kayong kotse. Lahat, lahat. 9 years, ang dami nyo nang yumaman dyan, mga congressman. Example na lang, yung
Si Naraulul Manuel, mga kababayan, o dati-rati, gusgusin. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Dr. Lauren Badoy, nagka-boobs na. Sina Francine Castro, gagara na ng mga damit, mga kababayan. Mahiya naman kayo. Ano pa kaya yung iba dyan na tumanda? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Tingnan yung mga tao sa imburnal nakatira. Oo nga. Doon ang kanilang pahingahan, mga kababayan. Kawawa naman. Although, dininay niya yan, ha? Mayroon lang daw siyang kinuha. Pero, wala na silang matulugan, eh. Idlip lang ako dito sa imburnal muna. Anyway, wala pa namang baha. Hindi talaga sila doon nakatira. Pero, doon sila nagpapahinga, mga kababayan, dahil malamig. Paano kung may ahas, mga daga? Kawawa naman. Meron bang country sa Asia na dito lang sa imburnal na nakatira ang mga tao? Wala! Tapos anong sabi ni BBM? Asenso na tayo. Nandun na sa imburnal ang mga tao. Kahit yung pinakamahirap yung 80,000. Grabe. Bigyan niyo na lang ng bahay. Anyway, aminado naman yung tao na homeless yun eh. Sana yung 1 million pabahay mo per year, BBM. Bigyan mo ng isang bahay yun, nasa imburnal. Hindi lang yun. Maraming mga kawawa nating kababayan, mga kababayan na talagang walang bahay, pagala-gala lang dyan. Kung yung ibinibigay na ayuda doon sa mga tauhan nilang mga kababayan, kahit mayroong mga sasakyan na ayudahan, hindi naman talaga kailangan ng ayuda. Binigay talaga doon sa napaka mahihirap, mga kababayan. Kabuhayan, bahay, tirahan, libreng edukasyon para sa kanilang mga anak. Sulit pa ang ating tax, mga kababayan. Ngayon, ginawang pang vote buying ang ayudang mga animal. pinakamahirap na bansa sa Asia. Di ba, baby? Sabi ni Di ba, Percival? Dior, Dior pala. Akala natin Percival ang pangalan ng aso na yan. Percy? Dior pala. Ama, pinakamahirap na bansa sa... Ang taas ng dila ni Percy, Dior, mga kababayan. Lain ko yan, Percival. Asya, hindi sa imburnal na nakatira ang mga tao. Tapos, may alam din tayo daw, mga kababayan, na hindi nga sa imburnal nakatira, pero ang bunga nga amoy imburnal. Dumudugo pa nga habang nagsasalita ang ngipin. Yak! Ewan na natin kung sino yung dumugo ang bunganga, mga kababayan, habang nagsasalita. Imburnal ang amoy ng bunganga. Pero alta, mga kababayan. So, New York. That is how poor our people are. Tapos kayo dyan. Sarap ng kain yung bawat meeting, ha? Charge sa amin. Mayroon pa daw parang catering talaga, mga kababayan, na with steak, lobster, with all the champagne. Araw-araw! Wow! Pera ng bayan, samantalang nung panahon ng dating Pangulong Duterte, munggo, miswa, gulay lang, mga kababayan, dahil sabi ni Tatay Digong, hindi natin pera yan. Ngayon, walang paki, mga kababayan. Sarap na kaya ng nyo dyan, ha? Bawat meeting nyo dyan, palitson-litson pa kayo, ha? Sana ma-high blood kayo. Dapat i-live stream yung mga meeting dyan sa Malacanang. Live stream nga yung Senate tsaka House Live stream, pati yung pagkain. Gusto namin makita anong menu dyan. Meron bang luyang dilaw dyan? Dilaw. Favorite ko yun, adobo. Luyang dilaw. May coke daw. May coke. Mayroong coke. Sige. Magparinig pa kayo. Akatikin ka, matutulad ni Karote. Dapat makita namin kung may coke dyan sa mga meeting sa Malacanang. Pero in fairness, ito si Rowena Guanzon, mga kababayan, no? Kung mayroon itong mga tinatagong kalansay, dapat nakasuhan na ito. Hinabol na ito. Wala silang nakuha siguro, mga kababayan, Kahit dilaw yan, mga kababayan, at least wala siguro tinatagong kalansay dahil pwede siyang habulin, mga kababayan, nagawing pangkaso sa kanya. Kasi sumusobra na Hindi nyo naman nasa-stop yung corruption, di bawasan yung sweldo nyo, Lalong magkukurap yan. Walang kabusugan yan, mga kababayan. Lahat ng member ng cabinet, lahat ng may sweldo ngayon, sa gobyerno na hindi local, hindi local government, is national agencies, head of agencies,
tsaka government corporations, members of the board, ng mga PhilHealth, ganyan-ganyan. I challenge you. 1/2 ng salary nyo. Yun lang ang kukunin nyo. Pero hindi tayo agree dyan ha. Kagaya nga ng sinabi ni Atty. Topacio. Maliit lang naman talaga ang mga kababayan. Sahod ng mga government officials, lalo-lalo ng politiko. O si PRRD nga dati, around 200,000 lang daw sa pagiging presidente niya. Maliit. Tapos marami pang nanghihingi mga kababayan, mga botante. Sa tingin natin, dagdagan ang kanilang sahod. Lakihan mga kababayan ang kanilang sahod para hindi na sila mangurakot. Pero sa isang kondisyon, mayroong transparency dapat mga kababayan sa kanilang trabaho. O kung ano ang kanilang ginagawa mga kababayan, pati sila kanilang mga bangko. And then, magpapatupad ng batas mga kababayan na kung sino man ang mapapatunayang nangurakot, death penalty para sa kanya. Lakihan. Ang 1/2 ay ibibigay nyo sa employees union nyo. Bigay nyo sa employees union nyo. Pakitang tao lang yan, Gonson, kung ganyan. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera eh. Okay lang naman kung hindi lang ninakaw, hindi kinurakot mga kababayan. Ang sahod nila, bahala na sila dyan. Maliit na nga yan mga kababayan kumpara sa private sector. Ang nila, medical nila. Pang emergency nila dyan. I challenge you. Kalahati ng sweldo nyo. Tapos, sabihin nyo sa amin kung sino kayo, magkano dinodonate nyo every month dyan sa employees union nyo, at kayo papalakpakan namin. Palakpak! Basta yung drug test aabangan namin yan na magpo-propose ang National Drug Testing Day. Si Guanzon mga kababayan. Ang problema na lang niya kung kaninong birthday niya itataon. Kay VP Sara ba o kay BBM? Post your comments below.